violation of unlawful interference. Ito ang siguro ay katanungan ng marami. Mandatos Tanong na lehitimo dahil checkpoints. lahat ng mamamayang Pilipino, lalo na dito sa Pilipinas, maging sa abroad, nakasubaybay sa mga public hearing ng Kongreso at Senado sa isyu ng POGO, human rights violation at krimen na nangyari sa ating bansa ng nakaraang administrasyon. Ngayon ang tanong, matagal na pong iniimbitahan, open ang invitation ng Senado at Kongreso kay dating Pangulong Duterte at kay dating Senador o dating Director General ng PNP, now Senador Bato de la Rosa. Bakit kaya ayaw nilang mag-attend? Para sila ay makapagpaliwanag kung ano ba yung Executive Order number 13 na naging bihikulo para pumasok ang POGO at nagkaroon ng operation dito sa bansa sa ilalim ng Administration Duterte. Bakit nagkaroon ng human rights violation? Bakit merong 6.5 or 6.8 billion drugs dyan sa may Pampanga ang na-recover na ngayon ang assessment, yung POGO, illegal drugs at human rights violation, extrajudicial killing, ay iisang galawan, parang sindikatong galawan, na panahon na para magpaliwanag ang dating Pangulo at dating PNP Chief. Kasi sa panahon nila nangyari ito. So kayo, mga mamamayang Pilipino, anong palagay nyo at bakit hindi humaharap sa Senado at investigasyon ang nabanggit na personalidad? Wala ba silang respeto sa Philippine Congress at sa kasalukuyang gobyerno? Ganun lang ba yun? Ang tanong, bakit pagkapangkaraniwang mga tao ang iniimbitahan sa mga komite, hindi pwedeng tumanggi, pinagpapaliwanag pag hindi dumating sa hearing? Okay? Sinosomon, may SOCOS order, may mga warrant of arrest. Hindi ba pwedeng gawin yan kay dating Pangulo? O hindi ba pwedeng gawin yan sa dating Director General ng PNP? Nagtatanong lang po ako. Okay? Alam nyo kung bakit kaya napapag-usapan ito? Kasi ito pong kasalukuyang humaharap sa mga hearing ng Senado at Kongreso sa isyong ito, karamihan nagsisinungaling. Kaya karamihan ay nagpapalusot. Nagtakasan na nga eh. Nahuli lang kaya nagbalikan dito eh. Di ba? Alice Goo, Sheila Goo, kapatid niya, at saka si Crasanda Ong. At ngayon yung kanyang boyfriend, kapatid ni Alice Goo na si Wesley Goo. Na hindi natin alam kung nasaan yan. At iba pa. Di ba? Pati yung mga pulis na inimbestigahan dyan. Pati yung mga pwedeng politiko na sangkot dyan sa local na posisyon. Di ba? Dapat kasi tumbukin na yung lahat eh. Obligahing humarap sa investigasyon ang kahit sino. Kahit dating Pangulo pa yan. Kahit dating Director General yan. Kasi sila yung lumalabas na may dapat magpaliwanag. Sila yung itinuturo. Doon lang po sa issue ng human rights violation. Tinuro na po ni Colonel Padilla, yung warden ng kulungan sa Davao, na may kinalaman ng matataas na opisyalis ng pamahalaan ng panahon yun. Kaya namatay ang 3 drug lord na Chinese national sa kulungan. At inamin mismo ng mga pumatay na sila binayaran ng 3 milyong piso at may utos at kapalit ay ang kanilang kalayaan. Hindi naman nakalaya. Maging si Congressman Pulong Duterte, inakusahan din. Iniimbitahan, hindi rin dumarating. Attorney Carpio, na asawa ng Vice President, Inday Sara, nabanggit na rin. Alam mo, sa isyong yan, pag nabanggit ang pangalan nyo sa mga nakakahiya o matitinding issue, kahit na hindi imbitahan yan, kung gusto nyong linisin ang inyong pangalan, gusto nyong madinig ang inyong panig, voluntary kayong humarap sa komite. Tatanggapin naman kayo eh. Hindi na kailangang imbitahan. Voluntary, hindi nila ginagawa. Iniimbitahan, hindi pa rin dumarating. Ngayon, ang challenge ngayon ay sa mga senador at congressman. Bakit hindi nyo mapaharap ang mga personalidad niya sa inyong hearing? Bakit yung mga pangkaraniwang tao ay kaya-kaya nyong i-contempt? Kaya nyong paharapin? Di ba? Tanong lang po.
Kasi kung naghahanap talaga tayo ng tunay na liwanag, dapat pantay-pantay ang implementation ng authority ng batas at pinatutupad ng ating mga kinaukulan, both Congress and Senate. Huwag naman kayo magagalit. Nakaka-5 o 4 na hearing na yung Quad Committee. Bago nabuo yung Quad Committee, ilang mga hearing na yung 4 na committee na iba-ibang committee. Yung Committee on Public Order and Safety, ilang hearing na ang ginawa nun. Committee on Human Rights, ilang hearing na, nag-iiyakan nga yung mga biktima ng tukhang. Yung Committee on Illegal Drugs, ilang beses na rin nag-hearing yon, na halos nagtugma-tugma na nga yung mga akusasyon, pati yung public accounts kasi na-discover nga ang libu-libong hektarya ng lupang nabili ng mga dayuhan. Ganon ang dating. So, ang makakasagot at makakapagpaliwanag at dapat madinig ng taong bayan ay si General Bato de la Rosa na ngayon ay senador at ang dating Pangulo na sana ay voluntaring humarap sa komite or irespeto yung komite at magpaliwanag. Hindi yung deadma lang. Kasi nakakalungkot eh. Alam nyo, ang batas sa Pilipinas pare-parehas lang, pantay-pantay dapat ang implementation. Bakit ganon? Itong mga babae at iba pang mga testigo at sumalang sa Senado, kahit anong gawin mo dyan, karamihan dyan nagsisinungaling. Ultimong si Harry Roque na patunayan na nagsinungaling, kaya nga kinontempt na eh. At yung iba pang involved dyan. So gano'n lagi na. Diba? In aid of legislation, dapat gumawa ng batas. At magrekomenda kung ano mga kasong kriminal at administratibo ang dapat i-file. Yan ang trabaho ng Kongreso at Senado. Ngayon, ang big challenge, papaano yung mga personalidad na hindi dumadalos at deadma yung mga invitation? Anong gagawin natin? Ganun lang? Pagka dating Pangulo, dating PNP chief at ayaw humarap sa hearing, baliwala? Pero ulitin ko, tanong, pag yung ibang tao, pangkaraniwang tao, ang dali yung takutin, ang dali yung i-contempt, ang dali yung ipakulong, bakit ganon? Please lang po, mga mambabatas, both Congress and Senate, ipakita nyo na no one is above the law. Dapat pantay-pantay ang batas. Yan ang gusto ng Pangulo. Ipatupad ang batas kahit kanino. Ipairal ang batas. Rule of law. Ngayon po ay parang takutan eh. Di ba? Hindi ko pinagtatanggol yung mga naunang naging testigo na inyong kinukulit at nagsisinungaling. Talagang marami sa kanila nagsisinungaling. Paano yung ibang mga tao na dapat hiwarap at magpaliwanag? Kasi itong nangyaring sa lahat ng ito, may mastermind dyan. Merong malalaking taong nasa likod niyan. Itong mga kababaihang naharap sa mga hearing na ito, lahat yan dami lang. Ginamit lang yung mga yan. Maaring naghanap buhay lang pero hindi nila alam ang masamang epekto ng business na pogo, illegal drugs at pagbebenta at pagbili ng mga hektarya at libong hektarya ng lupa sa Central Luzon. So, ayan po. Any comment at reaction? Hindi naman tayo nagmamagaling. Pero kailangan natin pong bigyan ng tanong, analysis, opinion, interpretation sa mga nangyari para maging pantay-pantay ang implementation ng batas. Panagutin, obligahin ang kahit sino. Huwag kayong mamili kung sino lang ang kayang iharap sa komite. Kahit dati pang Pangulo, wala nang immunity yan. Dapat humarap. Voluntary or irespeto ang mga imbitasyon. Any comment po sa lahat ng mga isyong ito? Please like sa ating mga video dito po sa MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions.